Sa mga matagal na po nating followers, alam ko na alam niyo na po ito yung ating recipe ng ating Crustopia. Pero noong nag-post ako dito noong isang araw ay marami pa ring nag-message sa atin, humingi ng recipe natin ng ating pabalat ng ating hopya. Kasi marami naman na hindi pa nakakita ng ating video at lalo na po sa ating mga bagong followers. Kaya upload natin ito ulit mga ga, kaya simulan na natin. At sa ating video ngayon ay gagawa lang po tayo ng kalahating kilo o 500 grams lang po ng ating pabalat. Para sa ating pabalat ng ating hopya, ito po yung mga ingredients natin. Nasa video screen lang po natin. Screenshot nyo lang. Dito sa video natin ngayon ay gumamit po ako dito ng all-purpose flour. Pero mga ga po, hindi talaga tayo dito gumamit ng bread flour or yung first class flour. Kung kayo naman ay gagawa dito ng 1 kilo ng ating harina, ay dublihin nyo lang po yung mga ingredients natin. Pagsamasamahin lang po natin yung mga ingredients natin dito sa isang bowl. At ito mga ga, hindi po natin ito kailangan ng imakina. Masahin lang po natin ito ng mano-mano ng mga 10 minutos lang. At ang ginawa ko lang dito sa ating crust dough ay hinampas tula ko lang dito sa ating misa sa loob ng 10 minutes. At sa loob ng 10 minutes, ito na po yung ating dough. Okay na po ito mga ga, hindi po natin ito kailangan ng masahin pa ng todo. I-rest muna natin ito ng mga 30 minutes. At pagkalipas ng mga 30 minutes, ito na yung ating crust dough. Medyo malambot na po siya. Pero bago po natin ito palaparin, ay gawan muna natin ito ng second dough or yung ating oil dough. So dito sa same bowl, para wala na pong hugasan, ay ito pagsamasamahin po natin yung mga ingredients natin para sa ating second dough or yung ating oil dough. At ito lang kalapot or kabasa yung ating oil dough mga ga, ay itabi lang muna natin ito, palaparin muna natin yung ating pabalat. Palaparin lang po natin ito ng manipis at pagkatapos ay ipahid po natin dito yung ginawa po nating oil dough or yung ating second dough. At pagkatapos ay i-roll lang po natin ito. Pero sa pag-roll po natin dito ay kailangan po ay mahigpit po yung pagka-roll po natin. At para magkaroon po tayo dito ng maraming layers at maging flaky talaga yung ating pabalat, ay ito lang po yung gagawin natin pag nag-roll po tayo dito. Hilahin po natin ng kaunti at tulak lang po natin yung ating pabalat. At hindi pa po natin ito pwedeng putulin agad. Bali, i-rest muna natin yung ating pabalat. Bali, palambutin muna natin ito bago natin putulin. Pahira lang po natin ito ng mantika para hindi din magkadikit yung ating pabalat. At habang nagpapalambot po tayo ng ating pabalat, ay gawa na po tayo ng ating palaman. So, dito gagamit po tayo ng kamote. Yung mga sukat nito ay nasa video screen lang po natin. Itong ating kamote, syempre, pinalambot or nilaga muna natin ito, niluto muna natin ito bago po natin binalatan at kinudkod po dito sa grater cheese. At kung ayaw nyo naman mga ga, nagagamit dito ng kamuti dito sa ating palaman, mamaya dito sa dulo ng ating video ay maglagay po ako ng mga ingredients para po sa ating OB palaman. Kaya dito sa ating video ngayon ay may pagpipilian po kayo na pwede po nating ipalaman dito sa ating mga hopya. At kung gusto nyo naman dito magpalaman na hindi flavor OB, ay maglagay din ako dito na yung sibuyas dahon lang. Maglagay din ako dito ng ating recipe ng sibuyas dahon, yung gagamitin natin. At hindi na lang po natin dito ipapakita sa ating video ngayon yung pagmasa po ng ating OB palaman at yung ating sibuyas hopya palaman. Kasi ganun lang din yun mga ga, pagsamasamahin lang naman yun. Para hindi na din humaba yung ating video. Ang importante lang po dito sa ating video, yung proseso at yung mga ingredients ng ating pabalat. At lalong kagandahan dito sa ating video ngayon kasi 3 klase na palaman yung mabigay po natin dito na recipe na yung may pagpipilian ka. Na kung ikaw ay gagawa ng hopya na hindi ka magpalaman dito ng OB flavor, ay ito yung gagawin mo. At balik na tayo dito sa proseso ng ating hopya. Dito bago po natin ito isalang ay kailangan po ay mainit na po yung ating oven at kailangan ay malakas yung init ng ating oven dito para maganda talaga yung talbok, maganda yung alsa ng ating hopya. So tingnan po natin yung ating hopya na gamit po natin ay kamuti yung ating palaman. Yan po ga, moist po yan at siyempre ang sarap kasi kamuti nga eh. At gumawa pala tayo dito na yung hindi lang tinupi, hindi lang naipakita sa ating video. At ito na yung recipe ng ating palaman ng ating hopya na gumamit lang tayo dito ng sibuyas dahon. Screenshot nyo lang. At ito naman yung ingredients natin sa ating palaman na OB flavor na hindi po tayo dito naglagay ng kamote. Screenshot nyo lang. At hanggang dito lang mga ga, maraming salamat at bye-bye.